Reporter ng Net25, si Ma'am Eden Santos, ay pinagbawalan ng magpunta sa Malacanang. Yun ang lumabas sa balita. Dahil hindi yata nagugustuhan ng kasalukuyang administrasyon humahawak ng kanilang communications office dyan, yung mga pagtatanong na binabanggit ni Ma'am Eden. Kaya ang lumabas ay sa balita, nakarating po sa atin yung informasyon na siya ay binawalan na maging reporter ng dyan sa Malacanang Beat, no? Blacklisted, kumbaga, ang tawag dyan. Minabuti kong mag-live muli tungkol sa pag-usapan natin itong freedom of expression, freedom of speech, freedom of the press. Kasi malaking issue na naman itong mga lumalabas na mga bali-balita, ano. Habang nandito kasi ako sa Japan, ay nagkita kami ni Dr. Lorraine Badoy. Kilala niyo naman si Dr. Lorraine, di ba? Very active yan, na naging undersecretary nung panahon ni Tatay Digong. At siya ay isa sa mga very outspoken critic ng administration. Lalong-lalo na pag ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa internal security ng bansa ng Pilipinas, ng ating bansa, dahil nga po sa threat pa rin o yung pananakot pa rin sa atin ng CPP, NPA, NDF. Siya yung isa sa mga pangunahing nagsusulong ng NTF-ELCAC, yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At dahil dyan, pinag-iinitan siyang masyado ng grupo ng mga terorista dyan sa Pilipinas. At syempre bilang isang kritiko ng administration at very active reporter siya ng SMNI, siya ay nahaharap sa mga kasong, sabi niya sa akin, ay sedition. At nung nakaraang taon nga, siya ay pinakulong dyan sa Kongreso ng Pilipinas nung siya ay pinatawag sa isang committee hearing dyan sa Kongreso ng Pilipinas. Alam naman na po natin yung naging istorya niyan kung paano itong mga kritiko ng administrasyon o ng gobyerno sa media ay pinapatawag. At sino naman ang hindi matatakot yan? Lalong-lalo na pag hindi abogado. Mabuti na lang si Attorney Trexie Angeles at siya ay dating press secretary ng unang mga buwan ng administrasyong nakaupo. Ay pati siya ay ilang beses pinatawag dyan. Siyempre, naiintindihan niya yung kanyang karapatan at handang makipaglaban. At pero sa mga hindi abogado, ay medyo talagang matatakot sila. May-intimidate, kumbaga, o mahaharas. Kaya yung mga ginagawa po ng gobyerno, natulad nga po ng kanilang ginawa dyan sa naganap na mga hearing ng TRICOM, ng QUADCOM, ng kung ano-anong mga hearing po diyang ginawa sa Kongreso at pati na rin sa Senado, lalo na pag ang pinapatawag ay mga media practitioners, maging sila ay reporters o sila ay mga columnists sa mga dyaryo o sila ay mga vloggers, ay siyempre sila ay ma-intimidate, lalong-lalo na pag piling-pili lang yung pinapatawag. At itong lumabas ng balita na recently, isang reporter ng Net25, si Ma'am Eden Santos, ay pinagbawalan ng magpunta sa Malacanang. Yun ang lumabas sa balita. Dahil hindi yata nagugustuhan ng kasalukuyang administrasyon humahawak ng kanilang communications office dyan, yung mga pagtatanong na binabanggit ni Ma'am Eden. Kaya ang lumabas ay sa balita, nakarating po sa atin yung informasyon na siya ay binawalan na maging reporter ng dyan sa Malacanang Beat, no? Blacklisted, kumbaga, ang tawag dyan. At bakit naman sa ganon? Sabi ko nga sa aking pagtuturo sa constitutional law, isa sa pinaka-importante na pundasyon ng demokrasya, sabi nga, it is the bedrock of democracy, yung freedom of expression, freedom of the press, freedom of speech, and freedom for a peaceful assembly. At yan ay nakalagay mismo sa ating saligang batas, ano? Yan ay talagang
isinaad dyan sa ating constitution. Nag-umpisa po yung ganyang klaseng observance o pag-recognize ng freedom of expression nung French Revolution. Sabi nga, yung mga nauna dyan na kipaglaban for liberty, sabi nga ni Voltaire, yung French philosopher, sabi niya, I may not agree with what you are saying, but I will fight to the death your right to say it. Sabi niya, ibig sabihin po niyan sa atin ay, hindi man ako sumasang-ayon sa mga sinasabi mo. Pero dahil tayo ay nasa demokrasya, meron tayong karapatan, ay ipaglalaban ko kahit na hanggang kamatayan ang iyong karapatan na magsabi ng iyong saloobin at kaisipan. Siyempre, alam naman po natin, may mga limitasyon ang freedom of expression or freedom of speech. Hindi naman po absolute yan. Lahat po ng karapatan ay merong limitasyon yan. At kaya meron tayong mga cyber libel, may defamation, at iba pang mga batas na pwedeng maparusahan ang sinuman na umaabuso sa kanyang freedom of expression or freedom of speech. Kaya ganun nga po ang nangyayari dito sa ating bansa. Pero pag ginagamit na po ito na bilang isang armas para busalan o kaya patahimikin yung mga tumutuligsa sa pamahalaan, ang sabi nga ng ating Korte Suprema sa mga maraming desisyon na pinalabas, yung mga nasa pamahalaan ay huwag silang balat sibuyas. They should not be onion skinned. Kasi nga pag pumasok ka sa pamahalaan, sumusweldo ka na ang pera ay galing sa mamamayan, sa mga buwis na kanilang binabayad. So, hindi ka dapat na maging isang balat sibuyas. Kailangan ay, kung baga, ay balat kalabaw, ang ibig sabihin nun. Or dapat ay tanggapin mo yung mga kritisismo. At kung sa tingin mo ay sumobra na yung criticism at yan ay pumasok na sa libel or cyber libel, di magsampa ka ng kaso. Tulad nga ng nangyari na naman lately, merong isang pataas na opisyal ng pamahalaan, pero siya yung maingay na nagsasabi na champion daw siya sa freedom of expression, freedom of speech, freedom of the press, na meron pa siyang mga idea, panukala na i-decriminalize na lang yung libel. Huwag na lang itong bigyan ng kaparusahan ng imprisonment at tanggalin na yan sa ating penal laws. Pero lately, nung siya yung inaatake at krinikritisize sa kanyang mga ginawa, abay, nagsampa ng katakot-takot na kaso laban sa mga media practitioners, lalong-lalo na sa mga vloggers na tumutulig sa kanya, na krinikritisize siya sa kanyang ginawa. Tayo bilang abogado, ako ay natatawa lang, nangingiti na lang nababasa ko yung mga ginagawang dahilan kung bakit sila nagsasampa ng kaso. So, ako ay talagang nung mapakinggan ko yung istorya sa akin ni Dr. Lorraine nung kami ay nagkita sa Tokyo 2 days ago, pinito niya sa akin ang dahilan kung bakit siya naririto sa Japan. At yun nga ay una, siya ay kinulong sa Kongreso ng ilang araw at yun ay bago magpasko. At dahil nga pinapag-apologize siya sa kanyang mga naging pahayag bilang isang mamamahayag o reporter ng SMNI. Hindi naman niya gagawin yun. Prinsipyo yun. At saka tama naman yung kanyang pinaglalaban at karapatan niya yun bilang isang mamamayang Pilipino na kung may nakita siyang maling ginagawa ng pamahalaan ay tutuligsain po niya ito. At hindi lamang po yun, ang kanilang ginawa ay sinampan pa yata ng mabigat na kaso na inciting to sedition, etc., etc. So may nagsasabi raw sa kanya, may impormasyon na dumarating sa kanya na may nakahandang warrant of arrest at siya ay ikukulong. Kaya nananatili muna raw siya dito sa Japan at yon, nagkita kami at papasalamat ako at binigyan niya ako ng pagkakataon na siya ay makatagpo at makausap dito sa Japan. At dumating nga sa akin yung balita na yung nangyari kay Ma'am Eden Santos, na blacklisted siya ngayon sa Malacanang
at ayaw na siyang papuntahin doon para siya ay magtanong at pagpaliwanagin ang palasyo, kung sino man po yung tagapagpaliwanag na itinatalaga ng palasyo sa mga samut-saring mga issue na lumalabas. Pero ang isang dapat nating suriing mabuti, maliban lamang po dyan sa mga ginagawa nilang panggigipit sa karapatan ng mga mamamahayag, mga vloggers, mga reporters, columnists, opinion makers, o yung mga nasa mass media, no? Ay yung mismong katayuan ng mga media outfits o yung mga kumpanya katulad po ng ABS-CBN, SMNI, Net25 at iba pa. May nagtatanong sa akin, bakit naman yung ABS-CBN ay pinasarado ni Tatay Digong? Yun daw sabi, kaya panahon daw ni PRRD, bakit yung ABS-CBN ay pinasarado niya? Hindi po pinasara po ni President Digong ang ABS-CBN. Alam po ninyo, yung kwento dyan, gumanti raw ang PRRD dahil nung panahon ng kampanya noong 2016, binayaran po nila yung political advertisement na ipalabas sa TV ni Tatay Digong. Pero hindi pinalabas ng ABS-CBN dahil sabi nila kumampi raw yung ABS-CBN doon sa mga kandidato na sinusuportahan ng mga kumpanya o ng mga oligarki. Kaya hindi nila inilabas yung advertisement ni Tatay Digong. Balita ko totoo nga namang nagalit si Tatay Digong kasi bayad na yung advertisement, bakit naman hindi ilalabas dahil lamang sa politika. Nagkataon, hindi naman po yun ang naging dahilan kung bakit nasarado yung ABS-CBN, na hindi na-renew yung franchise. Magre-renew ng franchise, prangkisa kasi yan Yung prangkisa po ay hindi po yan isang karapatan. Tandaan po ninyo, magkaiba po yung karapatan sa pribilehyo lamang. It is the privilege to have a franchise is mere privilege. Pribilehyo lamang po yan na binibigay po ng Estado. Hindi po yan karapatan na katulad ng freedom of expression or freedom of the press. Kung yan po ay pribilehyo, pwedeng i-withdraw po yan ng nagbigay ng pribilehyo. So ang pribilehyo po ay ibinibigay po yan. Binibigay po yan. Hindi po yan minamana o kaya'y nakukuha or inherent. Hindi katulad ng karapatan. Ang karapatan, our rights are sacrosanct. They are not privileged. Ito ay mga inherent o pagkasilang pa lang ng tao o bago pa lang siya maisilang, meron na po siyang karapatan. Ang karapatan na yan ay God-given, sabi nila. It is inherent, bigay po ng Diyos yan, ang karapatan. Pero yung karapatan mo na yan, hindi naman absolute. May mga limitasyon po yan. So guaranteed na po yan sa ating konstitusyon. Pero ang prangkisa sa mass media, ito ay pribilehyo lamang at ang nagbibigay po niyan ay ang Estado ng Pilipinas, ang gobyerno. So kung meron kang nilabag doon sa mga kondisyones, kasi pag kumuha ng franchise ang isang media outfit, ay may mga privilege po yan, ay may mga conditions po yan na binibigay ng Kongreso ng batas. At kasama po dyan ay dapat bayaran mo yung mga buwis at singilin ng pamahalaan para maipagpatuloy mo ang iyong pribilehyo na makapag-broadcast. Yan ang franchise na sinasabi natin, lalong-lalo na sa television at saka sa radio. Importante po yan. Nag-violate po yung ABS-CBN. Sabi ng Kongreso, nung nagkaroon ng pagdinig sa Kongreso, violation ng mga terms and conditions ng prangkisa tulad ng pagbabayad ng sapat na buwis. Naipakita po yan at nagkaroon ng pagdinig po dyan sa Kongreso. At isa sa mga aktibo pong congressman na tumalakay po dyan ay si Congressman ngayon ay Senador Rolando Marcoleta. Dante Marcoleta. Si Dante Marcoleta ay isa yan sa mga nanguna na sa pagdinig ng kaso ng ABS-CBN. At napatunayan na hindi nagbayad ng mga sapat na babayarin sa gobyerno at hindi tumupad sa mga kondisyones ng prangkisa.
Kaya hindi ni-renew yung franchise. Kaya nung hindi ma-renew yung franchise, hindi na makapag-broadcast. Pero balita ko, mayroon pong hakbang ngayon na ibalik yung prangkisa ng ABS-CBN. Tingnan natin kung anong mangyayari. May kapangyarihan naman po gumawa po niyan ay ang Kongreso ng Pilipinas. Siyempre, pag lahat ng mga pinasa ng Kongresong batas ay pipirmahan po yan ng Presidente ng Pilipinas. So, yan po yung sitwasyon po ng ABS-CBN. Ganyan din po yata ang nangyari sa SMNI. Sabi nila, nung magparinyo ang SMNI, dahil nga sa tingin nila ay maraming mga violations din daw, pero wala akong nakitang violation na hindi pagbabayad ng buwis, kung hindi karamihan doon sa mga rason ay na ginagamit daw yung SMNI dahil doon sa pamamahayag ng mga hindi totoo, mga fake news daw, etc., etc., etc. So yan din, hindi rin inisyo ng prangkisa ang SMNI. Ngayon, ang Net25 ay nagbo-broadcast pa rin ang Net25 at wala namang balita na magpaparinyo ng franchise or what. Pero itong nangyari ngayon kay Ma'am Eden Santos na siya ay pinagbawalan na sa pagre-report sa Malacanang press corps at hindi na siya pwedeng makasama doon, ay parang banta rin ito ng freedom of expression or freedom of the press, no? Pero hindi naman siguro ito magiging dahilan para ang prangkisa ng Net25 ay mamimiligro sa Kongreso ng Pilipinas. Abangan na lang natin kung anong mangyayari dyan. Pero ang masaklap po, mga minamahal na kababayan, ay kung yung mga sinasabi nating mga reporters sa mainstream media o mga vloggers dito sa ating tinatawag na digital media. Itong digital media ngayon, katulad nitong mga platforms sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok, sa YouTube at iba pang mga social media platforms. Itong mga bagong teknolohiya na ito, disruptive technology kasi itong mga ito eh. Hindi nangangailangan po ito ng prangkisa sa Kongreso para ang isang personalidad tulad ko makapag-live broadcast. Kasi ito'y mga bagong teknolohiya ito. Wala naman po tayo ritong hinihingi na frequency. Kasi kaya nagbibigay ng prangkisa ang gobyerno. Pag-aari kasi ng gobyerno lahat ng frequency. Itong frequency sa AM, FM, o kaya sa television, ay pag-aari lahat ng gobyerno yan. At yung prangkisa na yan ay binibigay ng Kongreso. Pero pagdating po sa internet o kaya digital media, itong bagong teknolohiya ngayon, ay hindi po kasi ito yung mga disruptive technology na hindi mo ito mapipigilan eh. So ang pwede lang mangyari dito ay kung sumosobra ka at mali ang iyong ginagawa, pwede kang makasuhan ng cyber libel o kaya libel dahil nasa batas po yan. So yun po yung pag-analyze po natin ng freedom of expression, freedom of speech, freedom of the press, or freedom of a peaceful assembly. So sa ngayon, tapos na natin yung ating segment pagdating dito sa freedom of expression na yan. Guaranteed po yan ng ating Bill of Rights under Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution. Paki-search na lang po yan para mabasa po ninyo ang tungkol sa freedom of expression, Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution. Basahin lamang po ninyo yan at meron naman pong Tagalog at English versions po dyan at marami pong mga pwede mo yung malaman po ron para inyo pong mapalawak ang inyong kaalaman tungkol po sa sinasabi nating freedom of expression. Meanwhile, enjoyin din po ninyo yung view ng Mount Fuji. Parang Mount Mayon din, ano? Mas maganda pa nga sa tingin ko yung Mount Mayon kasi volcano yun, no? It's a volcano. Pero itong Mount Fuji daw ay dormant volcano rin daw ito. Hindi ko alam kung kailan ito huling pumutok. Hindi ko na nabasa yung geological and history nitong Mount Fuji. Pero magandang-maganda ito pagdating ng winter. Sa ngayon ay summer, mainit na mainit. At medyo maulap kahapon. Medyo ayaw magpakita. Pero ngayong umaga ay maliwanag. Maliwalas kaya nakita natin itong Mount Fuji.
during summer. Sa winter ay makikita na ito ay nakukover ng snow at yun ang mas lalong maganda, ang Mount Fuji. Ayun din ang lamang ng Mount Fuji sa Mayon Volcano kasi yung wala naman tayong snow dyan sa Pilipinas kaya hindi natin makita kung gaano kaganda sana yung Mayon Volcano. Pero pwede nyo nang gamitin ng AI. Mag-AI na lamang po kayo at kunwari yung Mayon Volcano ay nag-i-snow. Magandang tignan po yung Mayon Volcano. At yan ang isa sa lamang natin. Pero mas malaking dihamak naman itong Mount Fuji sa laki nitong buntok na ito kumpara naman po sa Mayon Volcano. Siguro times 10 ang laki nitong Mount Fuji kaysa sa Mayon Volcano. So ayan mga minamahal na kababayan. At nakapagpahayag po ako ng konting kaalaman tungkol sa freedom of expression. Sana meron po kayong napulot na aral sa akin kahit papaano. At syempre, nakita nyo rin po itong Mount Fuji kahit na dito lamang po sa video na nasa likuran ko. At nakikita yung mga bahay-bahay po dyan sa harap. Ay bahay po yan ng mga magsasaka dito sa Japan, dito sa lugar na ito. At kanina ay meron ako nakikitang mga tao dyan na nag-garden. So yan po mga minamahal na kababayan. At kay Ma'am Eden Santos ng Net 25, kumusta ka ma'am? At ako ay sumusuporta po sa inyo. At kay Dr. Lorraine Badoy, kumusta na Dr. Lorraine? Sana magkita pa tayo bago ako umuwi ng Pilipinas. At siyempre sa ating mga minamahal na mga overseas Filipino workers, maraming salamat po sa inyo lahat. Marami po akong nakita nung mga nakarang araw na nandito po ako sa Japan, dyan po sa Tokyo, dyan po sa Osaka. At sana ay meron pa akong panahon na makipag-usap po sa inyo bago ako makauwi ng Pilipinas. At yung mga ibang mga kababayan po natin sa ating bayan, mga kapwa magsasaka at mga magbabaka, maraming salamat po sa inyo. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino.